stand this morning and let us go to the Word of God. Let's open our Bible in the book of Acts chapter 2, verses 41 to 47. Hallelujah. Acts chapter 2, verses 41 to 47. The Word of God says, let's all read together. One, go. Those who accepted his message were baptized, and about 3,000 were added to their number that day. They devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. All the believers were together and have everything in common. They sold property and possessions to give to anyone who had need. Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. This morning, atong pagadawaton ang pulong nagaingon, the DNA of a healthy church. Everybody say the DNA of a healthy church. Ingnan mo katapad, you are healthy. Ingnan mo katapad, you are anointed. Ingnan mo katapad, you are important. Ingnan mo katapad, you are blessed. Let us pray. Father in heaven, among gihalad kanimo ang among makinabuhi. It is time to listen to your voice. I pray for the spirit of understanding, knowledge, the anointing to receive and understand in the mighty name of Jesus. I rebuke every distraction, every mantle of darkness that tries to hide that so that your hearer will understand. But thank you, Holy Spirit, that you will cleanse this place. Anoint your servant, anoint this moment. We give you praise in Jesus' name. Amen. Let's all be seated. Last Sunday, if you missed the message, it was posted in Facebook. The 153 vision where we have at the back. Ngaigsoon, ginaposition karon ang iglesia. Hallelujah. This is not working, right? This is not working. Bagong mic na. Palitag bagong mic. Kanang way palong-palong. Amen. Hallelujah. Amen. So, last Sunday, 153 Vision, ginaposition taron sa Ginoo igsoon. Just be open your heart because the Lord will bless. The Lord will touch. The Lord will heal. No matter what is your reality right now, what is reality, Pastora, whatever imong giatubang, imong gibiyaan dito sa imong panimalay, unsa man ang imong situation, that is not your destiny. Amen. The Lord is in work right now in your life. The Lord is at work right now in your family. Because we are in the last days and God is speaking, He is pouring out His Spirit. When God says the Lord will pour out His Spirit, ikaw ang iandam sa Ginoo para mudawat sa iyang espiritu. Katong kanta nato ganina, mutuo ko, musalig ko kanimo, akong Ginoo. Because in the Bible, before you receive the miracle of God, you need to have a heart of faith. Before you will say amen to the blessing of the Lord, you need to have faith. You need to believe. Ingnem katapad, you need to believe. That's why naata nining dapita nga naman, ginaumol sa Dios, ginaukay sa Ginoo, ginatudluan ta unsaon pagtuo sa Ginoo. Because of our sinful nature, it is very natural kanato ang dili mo tuo. Apan sa diha nga imong gidala ang imong kaugalingon diri sa panimalay sa Dios, you were able to hear because why? Faith begins in hearing. When you hear, and then pag sulod sa pulong, isulod sa imong kasing-kasing, it will stimulate na muukay na sa imong kinasuluran, and your faith will begin to grow igsoon. And then when faith is present, that is the open doors for the miracle of God. Amen. Kinsa
nag-prayer og milagro na ini nga tuig igsoon. Hallelujah. So atong makita in this verse. Let's go back to verse 41 igsoon. This is prior, after the resurrection of Jesus Christ. Ang message nato last Sunday, itong the 153 vision, kuan po to ni Lord. Pagkabanhaw ni Jesus Christ, wala dayon siya ni saka sa tuong bahin samahan. Wala siya ni ascend, right? Ascend, right? Descend pa ilaluman, ascend pataas. Uban sa siya sa iyang mga disipulo og nagpakita siya mga milagro. Kaya naman, ang atong Dios buhi. Ang katapad ang atong Dios buhi. Amen. Mo padayag yun siya igsoon. Mo padayag siya sa mga kinabuhi. Mo usab yun siya. And at this time in Acts 2, nagpadayon ang pagpamuhat sa Ginoo. Grabe ka init. Why at this time? Ang mga anak sa Dios nakadawat sa saad sa anak. Ang mga anak sa Dios, ang mga disipulo, nakadawat sa mensahe sa mga kanang pamilin-bilin ni Hesukristo, mahitungod sa saad nga moang bala ang Espiritu. Jesus said, I will not leave you orphans, but there is a promise who will be with you even at the end of the age. And Acts 2, those who accepted the message of Peter, igsoon, when Peter, kinsa nakaila kang Pedro, katong ni deny kang Jesus, katong ilansang na si Kristo niya, naingon nga, kauban man na ni mo, niya, naingon si Kristo, dili ko na kauban. And it sometimes speaks to us na yung mga panahon sa atong pagpangalagad, nga atong i-deny ang atong pagtuo. Nabay panahon? Doon ay panahon nga atong i-deny ang atong pagpangalagad, atong i-deny ang atong pagkakristohanon, usay makalimutan nga na daytay saad sa Dios nga alagaron siya. Amen. Kinsa ba'y nagsaad dires Ginoo nga Lord hantod mahutdan ko kinabuhi, I will worship good Lord. Nya pagkasunod si mana nabawi ang saad. Tinuod, that is normal. We are like Peter. But at this time, after the resurrection of Jesus Christ, nagpakita si Jesus kang Peter, and then Peter was restored, and then he declares si Jesus kang Peter, upon this rock I will build my church. Dito nagsugod ang iglesia, ang church, and that's why naata karon, we benefited sa restoration ni Peter. Amen. Dili si San Pedro ha? Ang faith ni Peter when he was restored in the Lord. And then he preached the gospel. He preached the testimony kung unsa siya pag-usab sa Ginoo. On that day, it was recorded in Acts chapter 2 verse 41. Ang Ginoo nagdungag og 3,000 ka mga tao sulod sa iglesia. Napa ba na ron? Mangugat na lang ang pastor, wag yod. Kuha na kayo, mga gahi na kayo. Apan among nakita, one thing I realize, that's what I shared to my sisters this morning, dili na lisod sa pastor ang magsigig pangumbinsi kung ang balang espiritu na ang mulihok. Dili na lisod magsigi og pahinumdom ninyo nga pamuhat hatag mos Ginoo, ihatag inyong kinabuhi kung ang balang espiritu na ang mulihok yun. Amen. So atong makita igsoon in this verse, what is DNA? Ato sang masabtan igsoon. This is the DNA of a healthy church. Gusto ba mo nga atong church healthy? Bahala gihubak inyong pastora. Advertisement. What is DNA? Okay, in science, kinsa naka-science dire? Kinsa ni absent sa science? Unsa ng DNA? Deoxyribonucleic acid. In science, it stands for, akong gi-search deoxyribonucleic acid. Yeah, ng English po, grammar ko an. It is the body's instruction manual. Every one of us, every individual, you have a unique DNA. Dili gyud ta pareha og DNA. Unsa ang DNA? It contains the information about sa imuhang body. Information nga unsa ang color sa imong mata, sa imong kalimutaw, unsa ang imong buhok,
unsa ang imong function, ang imong pag-develop. Ang DNA, nag-determine na siya unsaon pagtubo, how your body will function. Kung sa ano pa, ang DNA is a blueprint. Everybody say blueprint. The DNA will tell to build and maintain yourself. So matag-usa nato na ay DNA. Amen. Naapoy ginatawag nga the DNA of a church in spirituality. It means it is the core identity, the values and characteristic of a church. Kung inyong tan-awon karon sa atong likod, daghan kay nakapilit na dira. Di ba? Na mo yung mga mabasa. Sa una no kay puti ra gyud. Karon na mo yung mga mabasa. That is the DNA of KC. Mo na ang ato ang identity. Mo na ang atong trademark, igsoon. Mahibaw-an ka nga that you are belong to the vision of this house. Ang imong pangalagad na konekta pinaaga na anang mga butanga nga inyong makita. Apan tan-awon daw nato igsoon unsa ning DNA nga gihisgutan, the DNA of a church. Hallelujah. That the things that what make it, ang mga butang that what make us, ganong ginabuhat nato ang atong ginabuhat. You know, after Peter's sermon at Pentecost, nagwali si Peter, mo ta kung giingon 3,000 ang naluwas ni anang adlaw igsoon. Nya nabautismohan sila sa balang espiritu. Now silok nag-describe nga ang kinabuhi ni adtong panahona after the resurrection ni Jesus Christ ug after nga nigwali si Pedro igsoon, dito gipakita kung unsa di ay ang iglesia. What is church? Ingnay mo katapad, church. Kinsa gani ang church? Kita. So gi-establish ni Lord ang church nga gitagaan tag hulagway. It gives us a picture of what God desires for a church. Do we desire God? Nag-desire tang alagaron ang Ginoo. And because of that desire, si Lord ang naghatag ana nga tinguha sa imong kasing-kasing nga mangita gyud kag Dios. That's why daghan sa mga tao karon tungod sa ilang kasing-kasing nga gibutangan og tinguha ni Lord nga pangitaon siya, bisag asa na lang muadto nga grupo og pundok-pundok. And that's why the Lord established the word church. But the sad thing now in these last days, unsay gihimo sa enemy, the enemy tries to destroy the image of the church. Ang kaaway ni sulod sa iglesia, gisudlan og mga magtutudlo nga bisag unsa na lay gitudlo. Gisudlan og kanang pagbati nga dili na maayo. Munang usahay daghan ang mga tao nga allergy sa church. Kinsa na nakatry nga allergy sa church? No? Mubati ta usahay nga allergy ta sa church. Muangkon ba ka ana? Nga dili ka usahay gusto mo adto sa church. Kay mga pangit og batasan ang naa sa church. Dili ko ganahan mo ato sa church. Kang ilang pastor magsigig pangigos sa wali. Di ko ganahan sa church. Kay magsige og pangagda nga mo donate. Di ko ganahan sa church kay dugay kay mahuman. Di ko ganahan sa church kay magsig demand sa akong time. Di ko ganahan sa church kay magsig buot nako. Nabatay ana nga pagbati. Ako lang di ay. We all feel. That is a normal feeling of a natural self-igsoon. Muabot yun sa panahon nga pag-uli nimo sa inyong balay, tanawa ra gud ha, within 6 days, imong gigugol, gigasto dito sa eskwelahan, wa man kay complain. Excited ka mo ato sa eskwelahan every day bisag alas 6 pa ka padtuon. Excited kay mo ato eskwelahan. Nga excited pod nga dugay mo uli. Sa tama. Pero nga pag-abot sa church, nga na allergic thing. Yan isulod na ng church hurt. Nasakitan ko sa church, di sa ako magpakita. Nga naman, it is really natural. Why? The enemy wants to destroy kung unsay gihimo sa Ginoo. Munang butangan tag pagbati nga negatibo. Pagbati nga dili maayo, ngilngigan ta, gikapoy ka, ma-stress ka, minsan leave me alone. I want to see, makita sa ko sa akong kaugalingon. Nga naman, it's really natural. But gusto ni Lord nga mutubo tas pagpangalagan.
milagro sa Dios, dili ka makasinati sa imong breakthrough kung ang imong pagtuo wala nakatali og na-establishar sa gidesign ni Lord nga iglesia. That's why I'm telling you, ang dagan sa imong pamilya nakahigot diri sa flow sa church. Kay unsa man ang instruction diri sa Ginoo, mo'y dal-on nimo sa imong pagpanarbaho, mo'y dal-on nimo sa imong the way ka mag-decide sa imong kinabuhi, the way ka magplano, diri tanan nakabase sa altar sa Dios, sa tingog sa Dios sa imong kinabuhi. Amen. Muna nga kung dili nato masabtan unsay way sa enemy karon, the enemy wants to separate. Ani ha? Lord, ang akong pagka-religious, ang akong faith, every Sunday lang na. Pag-abot sa Monday to Saturday, ako lang na, Lord. Muna nga, pag-abot sa inyong pagpanarbaho, ayaw pangialam, pastor, kay wakay labot sa akong personal life. I have my personal life. No? Dili nato ipatandog kay Lord. Kay feeling nato nga, ay dili apil ang Ginoo. But I'm telling you, panag-iya ta ni Lord. Naim katapad panag-iya ka sa Ginoo. That's why the Lord is putting us back. Aron makita po ninyo nga, kinsa tong mga baguhan pa lang, atong mga gas, nga nakasunod ba ako sa tamang church o basig unsa na lang nagitudlo? But that's why ang atong model, mauunsa ang desire ni Lord. Giunsa ni Jesus pag-establish ang iglesia human sa iyang kamatayon. Amen. What is the mark of a healthy church? What is the mark or the DNA? DNA gani marka. Unsay timailhan nga ang church is healthy. Number 1, a church that receives the word. Ang iglesia nga nagadawat sa pulong sa Dios. That's why natay movement karon, glory to God. Kanya-kanya report after the conference. Bibo na kay si Maragusan karon, kanya-kanya report sa ilang devotional, matag extension igsoon, naga-welcome gani kas pulong sa Ginoo, buot pasabot, naga-welcome ka sa buhaton nga milagro ni Lord. Ang iglesia nga wala na gitagaan og pagtagad ang pulong sa Dios, kay puno na lang sa sigig program, religious spirit igsoon, mo accomplish og madagkong activity, dili gyud na mao ang tumong sa iglesia. Number 1, kanang moabri sa pulong sa Ginoo, unya dawaton ang pulong sa Dios. In verse 41 it says, those who accepted His message were baptized. Unang milagro nga nadawatan sa usa ka iglesia, usa ka magtotoo nga nituo ni kumpisal ni dawat sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesus Christ. Una, gipatikan, pinaagis sa pagbautismo sa balang espiritu. Niadtong conference dito nakita. Anak ko, Lord, this is the life we're living now. Imong gibautismohan sa balang espiritu, even ang 13, 14, 15. Kanya-kanya silang testimony. Nangurog na ako nga, Bill. Di na ko makontrol ang akong lawas. Wala na demonyohan. Gibautismohan. Gisudlan sa himaya sa Dios. Gipuy-an sa bala ang espiritu. Amen. Praise God. Amen. Amen. Hallelujah. Salvation begins with receiving God's word. Nga naman, ang kaluwasan nagaabot sa diha nga imong gidawat ang pulong. Kung walay pulong sa Dios, walay kaluwasan nga mahitabo. Ang pulong nga mao si Kristo, sa diha nga imong dawaton ang iyang gitanyag nga kaluwasan. Ang kaluwasan magaabot pod sa imong kinabuhi ug sa imong tibuok panimalay. Salvation begins with receiving God's word. Ug ang tinud-anay nga pagtuo igsuon sa diha nga ma-establish na ang pulong sa Ginoo, the genuine faith will lead you to obedience. Nganuman, kini di ang atong pagkakristohanon, magsunod niini ang pagsugot ug pagsunod sa Ginoo. Dili ka pwedeng kristohanon nya swail ka. Dili pwedeng ang tawgon ni imong kaugalingon nga Kristohanon ka, pero dili ka mo obey. Because a life of Christianity is a life of obedience to His word. Munang kinahanglan nga, dili lang si pastor ang magbasa sa iyang Biblia. Kinahanglan sa inyong balay na kay Biblia. O ka ba ang imong Biblia? Why?
Kay naay sugo ang Ginoo sa imong kinabuhi. Kinahanglan nga imong sundon igsoon. Hallelujah. A strong church is built on a strong relationship with God through His Word. Kung gusto ka nga maligon ang imuhang pagtuog, pagpangalagad, kinahanglan nakapundar ni sa pulong sa Dios. Muga na daghantag mga pamaagi no. Mga mama, papa, kung na problema mo sa inyong mga anak, moadto sa CR, magsigbit-bit og cellphone, dugay kay mo gawas. Butangin nagdaghang verses na yung CR. Oh. Tapos bawal ang cellphone, no? Sigtanaw sa bungbong, no? Do not underestimate sa diha nga mabasa ang pulong sa Dios. Ideklarar na ganat nato igsuon niya ang atong pagtuon nahigot na pulong si Ginoo. Mag-abri na siya daghang portahan sa milagro ug pagabuhaton sa Dios. Atong palakpakan ang Ginoo. That's why in James 1:22, naipanguta, are we merely hearing the word or are we responding to it? Kiningon ang pulong sa Ginoo, but don't just listen to God's word. Are we listening now? Yes. Are we listening now? Yes. Ang pinaka-importante, dili lang ang first stage of listening, but you must do what it says. Otherwise, tingon ang pulong sa Ginoo, you are only fooling yourselves. Sa diha nga sige lang kag paminos pulos sa Ginoo kag amen, amen. Apan wala nimo gibutang action sa mara nga imuhang giulog-ulugan ang imong kaugalingon. Amen. Wa din ang amen. Di na lang ko mo amen, pastora. Kay wa ko'y planong motuman. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. That's faith. Saying amen, wala pa gani mo gibuhat, ni amen na ka. No? So kinahanglan nga ang pulong sa Ginoo sa atong mga kinabuhi present. Amen. Young people, uninstall tag mga games ha, butang ag Bible. Nagsigi kog pangutana. Okay, let's open our Bible. Di naman open your Bible karon. Let's open our cellphone. Butangi og mga verses pulos Ginoo pagbasa establish. That's why sa atong altar workers karon na natay movement reading the word. Si Sister Glyza yan ang gina-check. Hallelujah. Ang mga adult pod ato ning establish nga mag-Bible reading nagyud ta. Di pwede nga maulahi mo sa mga batanon. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Secondly, what is the mark or the DNA of a healthy church? A church devoted to spiritual growth. A church that is devoted to spiritual growth. In verse 42 of Acts chapter 2, ningon ang pulong sa Ginoo, human sa 3,000 daghang nanguluwas sulod sa iglesia, na-establish ang church. They devoted themselves to the apostles' teaching. So that's why, ang atong panagtapok diri, wadyo ko nag-promote og product. Huh? And I won't allow that this altar will be used to promote products. Kaya nga naman, ang ato rag yung i-promote dire produkto ni Jesus Christ. Apostles' teaching, mga pagtulunan, unsaon pagligon sa imong pagtuo, unsaon pagtubo sa pagpangalagad, unsaon nga magseryoso na tas pagpangalagad, unsaon nga kinahanglan mangandam ta sa atong pagpangalagad. Kabantay mo sa atong awit ganina, kung ikaw mo balik na, nagsige na lang kog hilak, uban sa imong manulunda, tanang, usa ta? Tanang mata kanimo, makakita. So kinahanglan, eyes will be opened. Kaya nga naman, ang kalibutan, butaan taigsoon. Unya, gi-require ni Lord sa imo that you will grow. Ingnaim katapad, you grow. Dili lang ta puros binuang, dili ta puros kanang prinsipyo. We need to seek the word of God. What is devoted? You commit yourself. Ihatag ang imong kaugalingon diha sa pagtuon, sa pagtulunan sa mga apostoles nga gibilin nga pagtulunan ni Jesus Christ. Unsaon ni nga mga pagtulunan, pastora? Unsaon pag-alagad sa Ginoo nga motubo ka hantod nga pag-abot ni Jesus Christ, imo siyang makit-an. Aron ang kabutas sa imong mga mata mawala. Usay ka nang wala tay ganas pagpangalagad, buta na ang atong pananawod. Physically makakita pa ka sa akong kagwapa.
Hallelujah. Glory to God. May birthday to me. Praise the Lord. Unya na lara. Pulong ta, di balik tas pulong sa Ginoo. Usahay, butata dira sa espirituhanon igsoon. Apan sa diya nga butaan na ganitas niining kalibutan, butaan na ganita sa atong kaugalingon nga mga interes, you will be blinded by your own self. I am telling you, it is impossible to see Jesus Christ when He's coming. We need to clear our vision. How? By devoting, by giving ourselves to the teaching of Jesus Christ. Munang kinsay mo atendo niyo KSM. Give yourself. Tagay ang imong kaugalingon panahon diha sa pagpamati, pagtuon sa pulong sa Ginoo. What is devotion? Commitment to biblical teaching. Igsoon, consistent fellowship with believer. Kining mapadayunon nga pakiguban sa pag-alagad sa Dios. Kinahanglan daay ang pag-alagad sa Ginoo together. Inim katapat together man daay. That's why we are an encouraging church. Maluya na ganita ang atong igsuon, munay mutabang natog ter. Naunsa naman ka ter? Asa naman ka ter? Kumusta na ter? Ha? Bulagi. Bugyapon. Mo naman jud ni. Ha? Sige lang, padayo lang. What is devotion igsuon to spiritual growth? It means participating in breaking the bread. Today we celebrate breaking the bread, taking up the communion. This is the mark of a healthy church. Why? Sugo sa Ginoo nga hinumduman siya hangtod sa adlaw nga magpadayag na niya ang iyang himaya. We will do the breaking of bread, taking the communion. Amen. What is devoting to spiritual growth? Persistence in prayer. Kanang mapadayunon diyas mga pag-ampo igsoon. Nagaampo ba ta? Yes, pastora, 3 times a day. Pamahaw, paniud to, panihapon. Tapos ang snack, pastora, thank you, Lord. Nya usahay, pastora, makalimot man ko, makahinom do ko pag matukan na. Muna nga sa una, pilpilan dyan mi ni pastora, mag-atang ra din as pastora Lani. Lincoln Miss Lamisap. Gikas kulan. Pag yung wipe, pilpilan. Iluwa. Luwa. Ginoo, salamat. Pagkaon, Lord. Salamat sa pagpanalangin. Di yun na itulo na igsoon. In Jesus' name, amen. Yes. Di ba, manang? Luwa sa, ampo sa, kay, bagara kay kagnaong. Okay. Kaon-kaon kas panalangin gatag Ginoo di ka magpasalamat. No? Kini usay magampo ta kay pinaspasa. Thank you for the in Jesus name. Amen. Jud. You grow, spiritual growth, maturity, seriousness. Sige, ampo na para makakaon na ta. Naglurat ang mata. Kinahanglan seriousness. We need to grow spiritually. What is spiritually matured or growing immaturely? So on, spiritual maturity requires devotion, not convenience, because growth doesn't happen automatically. Ang pagtubo diha sa imong pagtuo, di gyud na mahitabo automatic. Yes, Lord, I am baptized by Holy Spirit. Gipuno ko nimo sa imong presensya. Mature na ko nga Christian. Dili kay manggawas na ng batasan dira. Manggawas na imuhang kuan. Challenge sa imuhang commitments pagpangalagad. Abi siguro nimog ka ng kaisang tandog lang sa Ginoo, mutubo na ka, dili. Muna nga among gibantayan karon kani mga 13, 14, 15, katong nakadawat sa bautismo og tandog sa balang espiritu, dito na magsugod ang ilahang colors, manggawas na. Manggawas na ng mga sungay, mga undisciplined attitude. Muna igsoon nga kinahanglan nga atong ihatag ang atong kaugalingon diha sa pagtubo sa Dios. Amen. Spiritual growth. Number 3, igsoon, what is a devoted church? 1 Timothy 4:15, in this devoted spiritual growth, give your complete attention to these matters. Throw yourself into your task so that everyone will see your progress. Kinsa na i-task nga gihatag diri sa imong leader?
Sa taas ang kamot be, kanang naigipabuhat. Nisulod ka diri nga church niya, naigipabuhat sa imo ha. Wala gi tagaan ta mong daghan kundi mo magtaas ang kamot. Okay, katong feeling nila nga wala gi tagaan og assignment ni pastor, taas ang kamot. Kinsa tong feeling nga kanang pastor, I'm so confused. Wala pa jud ko kabalon sa akong part ani nga church kay wa ka naghatag instruction. Sige, taas ang kamot. Kinsa tong katong clear ang instruction nga naitas. Sige daw. Ako'y tiglabay sa basura, ako'y tig-arrange, klaro. Okay, katong wala mo? Wala, feeling lang wala mo, dire. Give your complete attention. Matag-usa na to na task. Alagaron ang Ginoo. Dala ang inyong kaugalingon sa panahon sa panibahon. Hatag mo kung unsa dapat ihatag sa Dios. Support mo kung unsa dapat i-support. Ligo na ang inyong kaugalingon, that is a task. Basaha ang inyong Biblia, that is a task. Naingon si Paul kang Timothy, ihatag ang imong tibuok nga atensyon ni anang mga butanga. Throw yourself into your task so that para ang tanan makakita sa imong pagtubo. Amen. So kinahanglan makita nako nga mutubo ka. Kathleen, mutubo ka. Ashley, mutubo ka. Mga Inday, nga blanco na pastor sa mga pangalan. Right? So, we need to see your progress. Why? Here in KC, we are intentional in your growth. Why? We want you to receive the fullness of God. Because I told you, clear ang atong pananawon, giposition ta ni Lord. Amen. Palakpakan nato si Lord. Next. What is a mark or the DNA of a healthy church? In the Acts chapter 2, a church filled with God's presence. Everybody say God's presence. Ang iglesia nga puno sa presensya sa Dios. Verse 43, everyone was filled with awe. Unsa ning awe? Kamanghamanghang pag-ibig, no? Amaze. Ma-amaze na lang ka sa gibuhat sa Dios. Kinsay na-amaze atong Monday o Tuesday diri. Nag-prepare mi og snack mga alas 10, wa na gyud nangaon. Kay tulala ang uban. Naunsa day ko? Naunsa to? Unsay nahitabo? Nganuman, kanya-kanyag testimony. Ang glory sa Ginoo, iyang gilukob ni ining iglesia. Motong testimony ni Ate Cha, dito sa likod, dili na lang siya mupiyong. Kay kami man ang nakabantay sa mga participants, kay mupiyong siya, murag matumba na po siya apil. Hallelujah! Ang uban wa nakasabot nga diri nagatubang na nag-ana na di ay, no? Ang kaganina nagtindog pa man, wa na naglumpasay na. Ang isa murag Lord, nagsige nilag siningget. Hallelujah. Ang uban nga wala nag-expect nga hastang kahilumon, wa na nagdangoy-ngoy na dihas presensya sa Ginoo. Muna nakaingon ko, pag naa ang presensya sa Dios, wag yung tigas nga kasing-kasing. Amen. Wag yung gahi nga kasing-kasing. Tandugo na gani kas presensya sa Dios. Di yung ka makapadaplin. Magpatunga yung ka. Nga mo yung gagag more pa, Lord. Makasasala yun ay ko kayo, Ginoo. Balaan rajud kay ka, Lord. Hallelujah. So at this time, igsoon, sa dihang iglesia, gipuno sa ilang panagtigom, gibubuan sila sa balang espiritu, sa tandog, sa hikap sa Dios, ang tanan na puno. Wow! Sama ni, dili man ni natural, wala man ni dito sa among balay, wala man ni dito sa akong mga barkada, dili naman ako ni makitaan sa presensya sa Dios. God worked through signs and wonders. Wala pa nahuman ang Ginoo sa pagpamuhat diha sa mga signs and wonders. Reverence for God characterize the church. Makita nimo ang tinuod nga iglesia igsoon, tinuod nga iglesia nga gikan sa Dios nga naman ang himaya sa Ginoo, ang gahom sa Ginoo, ang presensya sa Ginoo, ang dehog sa Ginoo nagalihok. And when there is the presence of God produces holy fear and worship. Muna ang presensya sa Ginoo, mo'y mutunaw, mutanggal, mubugto sa tanang gapos, mutunaw sa tanang buhat sa yawa, igsoon, mga pagbati nga nakababag kanimo aron mutubo kas Ginoo. With the presence of the Lord, everything will be melted.
Na adire nagsinyagit. Grabing sinyagitay. Napoy uban dito, grabe naman ilang langoy, ako wala pa man. Wa sila kabalo nga ang gaho ang demonic oppression. Usay ang atong kinabuhi gibutangan og strongholds, yawag himutang stronghold. Nang demonyo nagpuyo sulod. Nagsinagitay nga naman mga tambalan di ay. Gikan sa banay sa mga tambalan. Nagsinagitay, sininggitay, deliverance. Why? The presence of God. Pag naagani sa atong taliwala, tanang buhats, demonyo, generation to generation, adunay deliverance nga pagabuhaton ang Dios. That's why kinahanglan nga atong masabtan, nga ipailalom jud nato ang atong mga kinabuhi sa presensya sa Dios. According to the study, yan pa si Pastor Alane, kanang musakay kag jeep, sa imong 20 ka kasakay dira, usa dira manananggal, usa dira tambalan, usa dira habakan, usa dira mangkukulam. That's why be careful kinsa imong kauban. Kay basig gihurim-huriman na day ka. But let's talk about the presence and the glory of God. When God is honored, His presence become evident. Sa diha nga i-honor na gani, i-welcome na gani nato ang presence ni Lord, nya dili na ang atong own comfort. Ay, di ko mahila kay madaot ang akong, mogen dili na ko nagabutag eyeliner dere o. Nene, hilig ko sa Pastor Ari eyeliner dere. Wala kag butang kay muhilak lagi ko sa Ginoo, mga na tanan dere. Kay na one time, na-conscious ko, di jud ko muhilak, Lord, kay maulawan jud ko ani Lord. Manghulog yun diri, Lord. Awa ko'y pakialam, oy, pag mublihok ng gahong sa Ginoo, salo na lang ko. Ningon lang ta kong katapa din tan. Trapuhin imong nango kay mong itong naganan. Wa na, sipon, laway, sinukahay, ngayak. That is true. Why? Kana naghatag kabugat sa atong kinabuhi, sa atong sulod, kagubot sa tuhon-hunag kasing-kasing, gihimo na kang stronghold sa enemy. But with the presence of the Lord, there is freedom. Chains will be broken. Kinsa gusto kagawasan diha sa Dios. Hallelujah. It is only possible in the presence of the Lord. Ephesians chapter 2 verses 21 to 22. In Him. Everybody say in Him. The whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord. Unsay buot pasabot ani? This talks about the Gentile. Kinsay Gentile? Kita. Hintil ta. Wanta tayo nabot sa kaluwasan. Pero tungod sa grasya sa Ginoo, apil na lang ta. In Him, the whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord. Buot pasabot nga gihiusa ni Lord ang hintil, giapil ni Lord sa kaluwasan, unya iyahang gi-establishar, iyang giipon, aron nga mahimong balaan nga templo diha sa Ginoo. And in Him, you too, ikaw pod, being built together to become a dwelling. Everybody say dwelling. Unsa dwelling, pastora? Pinoy-anan, which God lives by His Spirit. Klaro? Nga gihimo ta ni Lord, gi-establish ka ni Lord, patubuon ka ni Lord, higugmaon, punon kas paghigugma ni Lord, punon kas pagtandog sa balang Espiritu, nga naman mahimo kang dwelling place. Imagine the presence of the Lord, the Spirit of the Lord will live in your life. Are you not happy? Pastor, dili pa ko ready kay hugaw pa ka kung kasing-kasing. Pastor, dili ko karapat-dapat kay makasasala ako. Of course, yes, that's true. Pastor, dili pa ko ready. Yes. Pero sultian ta ka sa diha that when God's timetable for you, yung si Lord, may araw ka din sa akin. Maran dili ko mabala ka. As a pastor, gagibilinan ni Pastor Alani hastang buog ata. Di ko mabala ka. Why? Because in Him, in not in my power and capacity, not in my personality, not in Pastora Arya, not in Pastora Lane, but in Jesus.
in Jesus. We are talking about Jesus, the life. Jesus, the resurrected King. Jesus who conquered the grave. Ingon siya, He will make you His dwelling place. God lives by His Spirit. Puy-an na gani kas Ginoo. Imo naging dawaton ang design ni Lord sa imong kinabuhi. You will understand nga ang imong kinabuhi very important and precious. Amen. Make this a prayer. Lord, come on, Lord, make me your dwelling place. Hallelujah. Jesus. Number 4, the church that cares for one another. Ang iglesia nga nagaatiman, concern sa matag usa. In verse 44 and 45 in Acts 2, all the believers were together and have everything in common. At this time, igsoon, because they are so excited to be in the church. They are waiting. They thought that Jesus is coming right away on that moment. Wala nila nasabtan nga ipadala day sila sa Ginoo. So they enjoy the fellowship. Ilang gipamaligya ang ilang mga sakyanan, ang ilang mga balay, ang ilang mga kayutaan. And they bring all the produce dito sa iglesia. And tanan ilang gisharean, gipakaon nila igsoon. They have in common. They love one another. They care for one another. Dili na to masabtan that unity among believers. Unity is very important. Ini mo katapad panaghiusa. Makighiusa. Mga igsuon, natay pagabuhaton, niining umaabot nga, nanapod. Ha? Panaghiusa, makighiusa. Love and generosity. Panaghatagay, paghinigugmaay. The church is not merely a gathering, but it is a family. Everybody say family. You are my family. I am your family. We are a family. John chapter 13, verses 34 to 35. Ngayon si Jesus, a new command. Everybody say new command. Bagong kasuguan. Anong bagong kasuguan man eh? Jesus completed the law. Pila gani ang law? Pila ka bukang commandments? 10. Summarize na nga 10. Originally, pila na? 613 laws. Buhatan niya, ayaw na buhata, buhatan niya, ayaw buhata. Kung imo ni buhaton, mamatay ka. Kung buhaton, imo ni panalaginan ka. Everybody say, Amen. Wala sa amin. Dili nga si Jesus na ako'y bag-o ngay isugo sa inyo. Love one another. Love one ba? Love one another. A healthy church will love one. Do you love your neighbor? Tanawa din mong katapad. Do you love? Love? Ay, sayang. Ay, ako katapad sa akong crush. Young people. Makaingon ang yung lover. No? Bago din yung sugo. Dili ni option. Kung maayo sila, pastora, higugmaon ako sila, pero kung dili po ko makabenepisyo, pasinsain na lang sa ka, di sa dyan ko makahatag. Pagsabot, ragid akong mahatag, pastora, di dyan paghigugma. The Lord love one another as I have loved you. So you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciple. If you love one, ang tinuod nga marka sa disipulo ni Jesus Christ, naghinigugmaay. So, saan pastora, pag ang isa nahagbong, itulak yun na to. Joke lang. Kung naay nahagbong, build. Naikanta si Sister Vanessa. Kay Sister Vanessa, bright kayo ni sa kinder. Ito, nag-high school na. Together we stand, divided we fall. Together we climb to the top of the world. We can be what we want for the world to see. For we are the children of you. Pero itong first lang verse, dito nung kanta. No? If we are divided, we cannot achieve things. If divided ta, dili ta mo makiisa sa pananaw, dili na to higugma anong higugmas Ginoo. Dili na to na makabot ng 300 weekly attendance.
Dili ta ka share sa gugma sa Ginoo. Amen. So kinahanglan nga makita nga this is family. Kung sa imong huna-huna karon mga young people nga dili nimo family diri nga church, dili gyud nimo nahigugmaon ang buluhaton. Ay dili man ko bilong dira. So nakay pa kung taga Boulevard ka, nakay kaduhang balay. This is your family to. Ako kay taga Prestige man ko, dere pa akong balay. Kung taga Kabantian ka, doon ibalay pod nimo ni. Kung taga Jerome ka, balay pod nimo ni dere. So this is our spiritual house. That's why because this is our house, this is our home, we need to take care of one another, to be concerned to one another, and take care of the house. Amen. Gwapo man natong lugar, amen? Gamay lang yun siya. Budiga. Grabe siya na. Budiga dyan singgit ron, no? Okay, next. Next. What is the DNA of a healthy church? A church that worships together. Amen. Ang iglesia nga nagsimba together. In verse 46, every day they continued to meet together. Nagaawit sila igsoon. Faithfully nagasimba sa Dios. Malipayon nga nagasimba sa Ginoo. Uban ang matinud-anon og mapasalamaton nga kasing-kasing. So dire gitudloan ta gang pagpasalamat kay Lord. Come on, let's give God. Give your praises to the Lord. Gitudloan ta ngano man usay makalimot na tag pagpasalamat sa Ginoo. Apan gihimo ka sa Ginoo aron pasalamatan siya sa tanan niyang gibuhat igsoon. Hebrews 10:25, and let us not neglect our meeting together. Ang pagsimba diha, panag-ihusa diha sa pagsimba, sugo sa Dios. Ang imong katapad, sugo dahi nga mo simba. Mo nang bahalag laay, kasabot jud kana. Pastora, Domingo ra gyud ang among pahulay. Dire mo pagpahulay sa presensya sa Dios. Sabto na lang ako bahalag ano tulog man na si sister. Karon lang yun na siya nakapahulay sa presence ni Lord. Pukaw na lang nato pag human sa ato ano kay nakatulog na sa presence ni Lord. Kani mas pastor nga magpahulay. Lang ayaw pud mo pagdalag unlan ha. Magbutang dai magbanig dire kay pahulay sa presence ni Dios. Let us neglect our meeting together as some people do, but encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near. Munang dili gyud mi muundang og pahinomdom sa atong tanan pagpangandam. Ingna mo katapad pangandam. Pangandam kay mobalik na si Ginoong Jesus. Muga nagingnan ako ang nag-young adult life group niya tong Friday. Nangutan mi sa matag usa. Kung mopalayo tas Ginoo, unsa ang imuhang gibati? Siya. Ang naisa ningon nga, katong layo kay kos Ginoo, nagpalayo kos Ginoo, pastora kay, akong kahadlukan, basig mamatay ko, nya wala ko sa Ginoo. Ikaduha, what if maabdan ko sa pagbalik ni Jesus niya na ako diri, layo sa Ginoo? No? Bahalag magmaluyahon, basta naa sa Ginoo. Part man ang kaluyahon. Part ang balatian, part ang lain-lain nga klase nga ay mo agian sa season sa imong kinabuhi. Apan ayaw hununga ang pagsimba sa Dios. Amen. Last, ganahan mo last? Allah, hallelujah. Amen. Last, a church that influences the world. Kining iglesia nga mohatag impact. Experience life with purpose because what church are we? Impacting church. Mo influence ta igsoon. In verse 47, praising God and enjoying the favor of all the people, and the Lord added to their number daily. Tanawa, unsay design sa Ginoo sa pagpalambo sa iglesia when it comes to quantity? What? Ang nabilin sa sulod, unsa tong buhaton, continue to praise the Lord. Amen. Continue to do what you can do for the Lord. Prayer, in devotion, and fellowship, and so on. Why? Our praise should be a lifestyle. Ingnem katapad, lifestyle dahi ang pagsimba.
Dili lang, ay, karon Domingo, makasimba na pod ko. Dili na, ang Domingo, panaghiu sa fellowship. But praise should be a lifestyle. Sa inyong balay Mig, sa inyong balay Prince, sa inyong balay Kian, how you praise the Lord. Pag naka sa eskwelahan, how you worship the Lord. Pag naka sa pagpanarbaho, how you meditate on God. Pag nagsakay kag jeep, pag nagdrive ka, how you praise the Lord. Nanilhig ka, nanlaba ka, gamita ang pagpanglaba, kusok-kusok ka. Dili kay magsigyaw-yaw, dagot, nagisi na lang hinuon. Dili, kung akamo balik na, bansa imong manulundan. Tapos hiwa, mga kamot. Ya, grabe ng presence sa Ginoo, nahiwaan na din kamot. Dito lagi espantukan sa una, magpasalamat niliko sa tukaran kami kanimo rabasa karababaya siya naghimo na ako microphone ang wan agi na mong katapan wana riya nabuang na dyan gamita ang ayaw nakatry biya ako gluto kay magluluto mas Pastor Arian pero ayos ako nyo panlutoan kay gihubak man ko nakatry ko gluto nga suko kay akong kasing-kasing akong giluto hasta yung parata di masabtan ginuwagan na lang na kong tubig tabang naman po, ginuwagan na po na kong magic sarap, tamis-tamis naman po, dungagan, wala na, naglagot na dyan ko. Pero gamita ang panahon nga ikaw lang nga simbahon ni mo ang Diyos because praise is a lifestyle. Mo-action na gani kag kasuko sa imong bana. Ikaw, hallelujah, praise the Lord. Huh? Labi kay kahigog baon, labi kay luniton ba? Gitugyan na lang takas Ginoo. Hallelujah, praise the Lord. Praises. Lumikay ka isulod sako pero isulod ta ka sa mapag-ampo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. No? Natay mga magzumba, hilig sayaw. Praise the Lord, no? Sumayong kusog. Gamita ang inyuhang mga quiet time, alone time, private time to praise the Lord. You know how I do my quiet time? No, my personal time, talking time, kanang maligo ko. Moabot yun ang time nga, pasalamat na ako nga na ako'y sariling CR dira saron sa balay sa ko igsuon niya, na ako'y sariling CR dito sa Tacloban kay mag-revival naman ko dito sa salon, magluhod na ko. Make it! Hallelujah! Himo ang lifestyle, ang pagdaig sa Ginoo. Nga naman, it will bring impact. Pag mo shine ang glory sa Ginoo, ang mga tao, matingala na sila, hala, malipayon lagi ka. Parehara man tataog, gipang ubo. God brings spiritual growth and increase sa dihang adaygo nato ang Dios. And then when we evangelize to others, mahimong effective igsoon nga naman atong gipuyo ang atong kinabuhi sumala sa igiingon sa pulong sa Ginoo. Undang isig pamalikas. Alam mga malikas pa rin Kristohanon, namalikas man kay kong anak kong pastor. Naghinulsol ko, nasipyat. Pero ako yung kiludhan sa Ginoo, Lord, dili na ako gusto mamalikas, Lord. Portig yun akong hila, kigisunsun, lagi na ako mga barkada nga cool, banday mamalikas. No? Astig mo po na mamalikas, no? Pero katunang gibubuan ako sa gawang sa Ginoo, kaluod ayo, hugaw kay ko, Lord. No? Ludhig yun na sa Ginoo, mga pangit nga batasan, bagulbulan, tabian. Ah, grabe, nasa ko, nas Pastor Arian. Dili, kanang negatibo kay pangunana, iampo nas Ginoo. Amen. Be a witness, igsoon. Why? In 2 Corinthians chapter 5, verse 20. So we are Christ's ambassador. Gisugot tas Ginoo. God is making His appeal through us. We speak for Christ when we plead, come back to God. Mo na kumingon ta sa tugson, hoy sister, balik nas Ginoo. Ade ko mo balik kay pangit kag batasan. Dito na lang kuskuan. Magpuyo, may pag magpuyo lang ko dire. Wan dili ta mahimong maayong ihemplo. Kay ngano man, usabon sa ni Lord ang ato ang kinabuhi. Amen. Nya second, sige yung sa pulong sa Ginoo, Romans 1:16. Dili ko maulaw, for I am not ashamed. Dili nako ikaulaw ang maayong balita. Mahitungod kang Kristo. Kay ngano man, ang maayong balita, gahom kini sa Ginoo nga nagalihok, nagaluwas sa bisan kinsa nga motoo. Atong tan-awon ning unang gi-underline, I am not ashamed. Kasagaran nato maulaw nga Kristohanon. Maulaw unsaon pag-share. Nganuman, wala man nagtuon. So aron dili ta maulaw igsoon. Masabtan nato nga ang pulong sa Ginoo gahom di ay. Amen.
Matthew 5:13-14. You are the salt of the earth. You are the light of the world. A city set on hill cannot be hidden. Sultian ta ka, pag ang himaya na gani, mupuno sa imong kinabuhi, mo danag yung ka. Mo shining, shimmering, splending yung ka. Humot yung ka. Isa sa testimony sa ato ang mga participant atong worship conference. Nagtan ako, nagsige siya higda, nagsige na siya kanan. Si siya hilak. Ay, na siya, Pastora, pagsugod bitag worship na to, Pastora, na itom nga dako kay Pastora, itom nga dautang espiritu. Demonyo, nagsunod-sunod niya, uban-uban to niya, kay abyan ba? Kasama itong abyan? Kasama itong abyan? Kan magkuyog-kuyog sa iya. Ano siya? Tapos, pagsugod ka ta, Pastora, dako kaayo kay ang babagan. Nya kalit lang Pastora na ay hayag kay Pastora ni kalit lang sulod. Sulod ng glories Ginoo. Nawala ang dakong tao. Nya nay kamot sa Ginoo nga nag-ana sa ko Pastora. Ako nag-ana na po ko Pastora. Ingon po tong nganong ana po ka? Kamot na sa Ginoo di ka kamugunit. Kunit siya sige na siya ana. Nya dili Ginoo kapoy kaayo yung kamot. Nagsige na siya gunit. Nya Pastora kay bawo ka Pastora. Humot kaayo Pastora. Ang langit Pastora kay grabe kahumot. Dili na ko ma-explain ang kahumot na ay humot kay Pastora. Because the presence of God is very kanang na fragrance. Heaven sent. Humot kay presensya sa Ginoo. Pero kana ganing walay presensya sa Ginoo atong kinabuhi murag bahong utot. Ano na kinabuhi na murag bangon. Ana perminting naong. Kulis maot permintis pagsulay. Murag perminti na kasimhot og baho sa utot. Unsa man katir? Medyo kasabot. Sig kasimhot baho utot. Una simhuta unsang baho imong gustong masimhutan kada adlaw? The fragrance of heaven or ang baho sa utot? No? You are the salt, you are the light. Gipatawag ta si Ginoo. When these characteristics are present, kining DNA or marka sa healthy church, the church become a powerful testimony of Christ. And God continues to add people to His kingdom. Muna si Creator gisoon aron ma-achieve nato ang pananawon nga gihatag sa Ginoo. Kini nga characteristic, we need to work out together. Amen. Tinabangay ta igsoon. The church, hallelujah, doesn't just ang church wala lang ni nag-exist. Wala lang tanga na establish ta sa agdaw natay ginabuhat igsoon. The church exists to transform lives. The church exists to transform your life. Mo nang ipapurma nato atong kinabuhi diha sa iglesia. Amen. Daghang mga Kristiyano nor moduol na lag psychology, psychiatry, tanang 3. Duol na lag bisakin sa tambalan para ipapurma ang kinabuhi. Pero wata kay balong gitagaan tag panalangin sa Ginoo ang iglesia. It will transform our lives. It will transform our family. It will transform our community. It will transform our nation. Why? Righteousness exalts the nation. And I'm telling you, church, this morning, a healthy church is not defined by building programs or numbers, by its spiritual DNA. Rooted in God's Word, led by the Holy Spirit, and shaped by Christ-like love. Dili ko gusto, dili na mo desire nga managhanta pero wala tay mga buot. Wala tay pagtubo diha sa Ginoo. Di wala ta kasinati isgugma sa Dios. I want you to experience the love of God, the revival of God's love. Hallelujah. Why? Ephesians 5:27, I'm requesting all the worship team to come up. Tingnan na Ephesians 5:27. That He might present her to Himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that she would be holy and without blemish. Kinsa man nga she? The church. Kay baba mo nga nung gitawag ta sa Ginoo, aron nga ipresentar ta sa iyang kaugalingon. Ako ning buhaton ng akong iglesia. Pagwapuhon ako i-transform,
akong tagagbagong kasing-kasing, akong ayuhon, akong patubuon, akong higugmaon, mapuno sila sa pagdayig, mapuno sila pagpasalamat, tudluon ako sila pag kinabuhis pagkabalaan, tudluon ako sila pag higugman ako. Why? He want to present to Him a glorious church without blemish but holy. I'm requesting everyone to please stand this morning. Let us worship the Lord in this house. Nasabtan ba nato ang pulong sa Ginoo? Gipresentar ka sa Ginoo, igsoon. Giandam ka ni Lord. And I want to tell you this morning, gihigugma ka sa Ginoo. Ay na makatapat, gihigugma ka sa Ginoo. Tinuod ang gugma sa Dios. And as we sing the song this morning, this is my prayer. The Lord will pour out His love. I want you to open up your heart. Let us worship the Lord. Praise is a lifestyle. Amen? I-focus sa imong kaugalingon, dihas presensya sa Ginoo. Kung gusto ka makasinati sa tandog sa Ginoo, just open your heart. Worship the Lord. Close your eyes, everyone. Horabaya sakarababa.